So yun na guys, so good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and of course, nandito tayo para magbigay na naman po ng panibagong reaksyon tungkol nga po dito sa family ni Krista and lalong-lalo na kay Tatay Jonel po, ano? Dahil meron itong mga updates tungkol kay Krista, ano? And of course, yung mga walang katapusan na pasasalamat niya po sa Kalingap at yan ay malalaman natin mamaya kung bakit ba siya nagpapasalamat, no? Kahit alam naman po natin na wala na po yung Mick Chris. So may malalaman po tayo diyan maya-maya. And of course, meron tayong pangalawang topic na walang iba kundi ang bagong channel nga po ni Joy Aquino, ni Joy Diwata. At eksakto ginawan ko ng panibagong reaction sa kayon kasi ngayon pa lang umabot ng 24 hours yung kanyang yung unang vlog. And yun ang nakakagulat guys dahil ang laki na po kaagad ng kanyang subscribers na umabot na po sa 36,400 sa loob lang po ng 24 hours. And pag-uusapan din natin kung ito ba ay mga organic o ano, sa tingin nyo guys. And of course, sa kanyang mga views, ay meron na rin pong mahigit 131,000. So, yan ay update habang tayo ay bago pala tayo mag-umpisa ng vlog. And after mag-vlog siguro baka madagdagan pa ulit yan. So yan po guys, so samahan po rin nyo ako hanggang dulo ng video na ito. And of course, huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs, and Kalingap Rab. And mega love shoutout din po sa lahat-lahat po na mga solid Kalingap supporters and lalong-lalo na sa aking mga subscribers. So yan guys, bago tayo magpatuloy ay wag po natin kalimutang pindutin yung like button, and sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating munting channel, baka sakaling maisipan nyo na rin po na pindutin yan ngayon. So yan, so samahan po ninyo ako hanggang dulo. So let's go! Kaya po mga kalingap, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Ayun, masaya tayo at nakita na natin yung ating wallet. May nakapulot. Maraming salamat po kay Ate Gleds Abogado Era. Ayun, siya po yung nakapulot ng ating wallet mga kalingap. Ayun po. So yan guys, no? And bago tayo magtuloy-tuloy ay gusto ko lang din sabihin sa inyo ito guys, no? Na suportahan din po natin ang YouTube channel ng tatay ni Krista. Walang iba kundi Kalingap Tatay Jonel. So yan guys, and nakakabilib itong tatay ni Krista guys kasi isa pa lang din siyang baguhan na nagbablog pero magaling po siya. Magaling siyang mag-vlog and sa tingin ko may mararating din po ito. So para sa kanyang pamilya ay suportahan din po natin ang channel ni Tatay Jonel. So yan guys, at pagpatuloy natin to. Pansinin nyo ay nandito po ako sa bundok. At gagawin natin yung ating tatapusin natin yung kulungan ng baboy ni Krista mga kalingap. Ayun po. Bago po ang lahat, maraming salamat sa ama at founder ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, at kay Kalingap Rab. Ayun po, maraming salamat po sa matiwalang binigay ninyo. Ayun po. For today's video mga kalingap, andito ako sa Taisan upang ating gawin yung nakaraan nating dati nating ginagawa, at bale part 2 na to nung ating ginagawa mga kalingap, yung paggawa ko ng kulungan ng baboy ni Krista para mailipat na yung maliit na biik. Ayan po mga kalingap. Ayan, abangan nyo po mga kalingap yung mga magaganap ngayong maghapon dito sa Taisan na kung saan. So yun guys, no? At ngayon ko lang din nalaman guys na sa Taisan din pala itong location ng pinag-shootingan dati ni na Kalinga Prab po, ano? Na kung saan ay doon nila na-discover si Krista sa isang baboyan na siya ay nagwo-work or nag-aalaga ng baboy. So ngayon ko lang din nalaman na sa Taisan din pala ito. So iisang lugar lang pala sila nung isang dating Kalingap Angel na umalis na po, ano. So yan guys, at patuloy natin. Pagpatuloy natin to. Na dati itong pinagtatrabahuhan ni Krista. Kung maalala nyo, dito lagi ginaganap ni Kuya Rob yung vlog ng ni Chris. Although wala nang ni Chris, ayun, maraming salamat pa rin sa lahat ng sumusuporta.
sa Mikris, sa walang sawang suporta nyo sa Mikris, although wala na. Basta po sabi ko sa inyo palagi, lagi kayong sumuporta lagi kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kuya Rab. At syempre sa Kalingap. Although So yun guys, no, at meron din tayo na pag-alaman. Kahit wala na po yung may Chris, ay patuloy pa rin nagsusuportahan yung dalawa pa, ano, lalong-lalo kay, kay Kalingap Mikoy, sumusuporta pa rin siya kay Krista, and sa mga ibang vlogs ni Tatay Junel, ay madalas din niyang mabanggit itong si Kalingap Mikoy, and patuloy lang din silang sinusuportahan ng kanilang mga dating supporters sa kanilang tandem. So yan po ang maganda po, kahit wala na yung isang tandem na yon, ay andyan pa rin yung mga patuloy na sumusuporta. And of course, ang Kalingap nandyan palagi. And tayo mga reactors, patuloy pa rin naman natin silang susuportahan kahit nawala na po yung love team, dahil hindi naman po yung love team talaga ang talagang importante dyan, kundi yung beneficiary. So yan po guys, so tuloy po natin. ng Mikris, suportahan pa rin natin. Mhm. Wag na tayong magtampo kasi wala naman Yeah. ibang ginusto talaga si Kuya Rab. Kundi mapabuti yung dalawa. Syempre. So yun guys, no, sa mga, kasi, yung mga ibang supporters ng McChris dati, ay may mga nagtampo kung bakit daw biglang pinatigil, at ito na ngayon sinasabi ni Tatay Junel, ay para sa kabutihan naman po ng dalawa yung ginawa ni Kalinga Prab, although hindi natin basta-basta maiintindihan yon kasi maraming nga nagsasabi na ginawa na pong libangan, pero syempre, ginawa po yun ni Kalinga Prab guys dahil sa isang napakalaking dahilan, at alam kong alam na po ninyong lahat-lahat po yan. So, wag na po kayong magtampo. So, tuloy lang po nating suportahan. Hanggat nandyan po yung beneficiary, yun po yung importante. No? Mas importante naman po siguro yung beneficiary na susuportahan kaysa dun sa tandem, sa love team, o kaya kahit paano po ano. So, yun po guys. Para sa akin, yan na po ang aking opinion. So, tuloy. Ako saksi talaga ako doon. Kaya ayun po. Yun ang masasabi ko. Suportahan niyo si Kuya Rab. Suportahan niyo si Kuya Bal Santos Matubang dahil wala po silang hinangad kundi ang makatulong sa kapwa natin. Ano mga kalingap. At syempre sa Napakaganda. Napakaganda po ng mga sinasabi ni Tatay Junel guys. Lalong-lalo na tungkol sa mag-ama na matubang, kay Kuya Bal at saka kay Kalinga Prab po, na wala silang hinangad kundi ang makatulong. At yan po ang maraming hindi nakakaintindi ng iba, at walang ibang ginawa yung iba kundi silipan ng mga maliliit na pagkakamali. Of course, walang perpektong tao. Lahat po tayo nagkakamali, ay may mga pagkukulang. Pero kung iisipin mo naman po, yung kanilang nagagawa ng mga pagtulong ay sapat, sobra pa sa sapat para hindi na dapat pakialaman or kalkalin kung ano man po yung kanilang mga pagkukulang or pagkakamali na maliliit na bagay po. So yan, tuloy. buong buong pamilya ng Kalingap talagang full support po kami. Ang Team Yan. BSM ganun din po. Ayun po mga Kalingap. Yun. At dito na muna ang aking video. Abangan nyo mamaya yung aking gagawin sa baba. 2,000 years later. Ito po mga Kalingap at andito na Yun. tayo. Ayun, yung ating baboy. Ito yung baboy ni Krista. Ayan, dalawa. Ayan. Ito yung lilipat natin pag ang kulit mo, pag ito po ay nagawa na. Ayan, ang kulit niyang baboy ni Krista na yan. Pag nawagawa na natin to ngayon, bali gagawa na lang ako ng pinto na bakal mga Kalingap. At yun po, ilagay na natin yung maliit na biik mga Kalingap. Ayun po, yun po yung activity natin ngayong araw. At ayun, at So yun guys, no, as of now, nakikita natin na maliit pa yung piggery. Pero soon, siguro mapapalaki din nila ito. At sa mga hindi, kahit hindi po ninyo tinatanong, gusto ko lang din i-share na isa din po yan sa negosyo na piggery ang malaking nakatulong sa amin ng mga magkakapatid po, para makapag-aral ng kasi after po mag-retire sa work ang tatay ko, ay bigla po siyang napunta sa negosyo na wholesale na grocery at saka po piggery, hanggang sa medyo napalaki, at yun ay nakatulong kaya lahat naman po kami ay natuto na rin sa pagbababoy. That was way back, matagal na, mga 3 decades na po siguro. And
umpisa nung mawala yung tatay ko, ay wala na rin gustong magpatuloy sa negosyo na yon dahil kami mga magkakapatid ay may kanya-kanya na rin pong buhay po ano. So nawala na lang bigla yung piggery na yon na umabot po ng mga may apat na inahin and mga 80 na palakihin. So medyo malaki-laki na rin po before, no? Kaya lang wala nagkaroon ng interest na magpatuloy. And so ngayon kahit siguro merong magka-interest ay hindi na rin uubra kahit nandun pa rin yung lugar kasi marami na pong bahayan sa paligid. So hindi na mabibigyan ulit ng panibagong lisensya para sa pagbababoy. So yun lang na-share ko lang po guys kasi gusto ko lang ipaalam din sa iba na ang pagbababoy or piggery na business ay hindi rin po basta-basta. Maging malaking tulong po ito kung basta aalagaan po yung negosyo ng maayos. At kailangan may veterinaryo kayo dyan kapag medyo napalaki nyo na. Kasi mabawasan lang kayo ng isang biik o isang baboy ay malaking bagay na po yon ang pagkakalugi. So yan, tuloy po natin to guys. Ingat-ingat po dyan sa Team BSM na naandun sa Naga ngayon. Ayun, at kasama yung mga labi ni Tatay Robin. Ayun po. Ingat po kayo dyan, Kuya Bal, at buong team ng Kalingap at syempre ang BSM. So yun guys, no, normally, nasa work dapat si Tatay Jonel ngayon, kaya lang, ito pong vlog kasi na ito ay nangyari nung, I think, nung pinakremate si Tatay Robin po ano, sa Naga. And dahil nandun nga si na Kuya Bal, so ibig sabihin, tigil muna yung trabaho. Kaya ito naman si Tatay Junel, wala ring katapusan sa kanyang mga ginagawa po ano. Pag hindi siya nag-work kay Kuya Bal, ay sarili na naman nila, sariling babuyan naman yung kanyang inaasikaso. Kumbaga, yan na siguro yung kanyang pinakapahinga. Kaya nasabi ko po na nakapakasipag nitong si Tatay Junel po, ano. At isa pang kinabibiliban ko rito kay Tatay Junel, guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, ay napaka-ano po nito, napaka-versatile. Kumbaga, napakarami po siyang nalalaman na trabaho. Lalong-lalo na po sa construction po, ano. Magaling siya mag-welding, pwede siyang mason, pwede siyang cabinet maker, at kung ano-ano pa. Kumbaga talagang flexible and versatile po itong si Tatay Junel. Kaya napakasarap pong suportahan kasi napakasipag po nito. So sa mga subscribers ko dyan, baka pwedeng suportahan din po ninyo ang channel po ni Tatay Jonel. Kalingap Tatay Jonel. So yan, tuloy po natin to. Mag-ingat-ingat po kayo. Sige po mga Kalingap at ako po'y gagawa na ng mga Kalingap. So yun guys, no? So dito natin na puputulin itong update natin tungkol po kina Krista and Tatay Junel. And tayo naman po ay lilipat na sa ating pangalawang pag-uusapan na walang iba kundi ang channel po ni Joy Aquino. So let's go. Ano sasabihin ko? Ano ba? Paano ba ang gusto mong ano? Paano yung gusto mong intro? Try mo lang. And so yan guys, no. And since umabot na po or lumagpas na sa 24 hours, so pwede nang hiramin itong unang vlog or video ni Joy Diwata po ano para mabigyan po natin ng mas tamang reaction. So yan, samahan po ninyo ako guys. Ito ay 6 minutes mahigit lang na video ni Joy, pero grabe guys, grabe ang tindi po ng pagiging viral nito. And sa mga ano po ano, kagaya nung nasabi ko kanina sa ating introduction, kung siguro maraming nagtataka kung bakit umabot ng ganun kalaki kaagad na subscribers and views itong upload po ni Joy Aquino sa loob lamang ng 24 hours. Ay ito kaya ang mga subscribers na ito ay organic or merong ginawa na iba para bumilis ka agad. So, pag-usapan po natin yan, maya-maya lang. So, pansamantala,
ay panoorin natin to. Hindi ko pa alam. Siyempre, magpakilala ka muna. Yun. Sige pa. Tapang, hi guys. Sabi mo, welcome po sa first vlog ko. Hello po mga kalinga. Welcome po sa first vlog. Grabe. Alam nyo guys, napaka low-key nitong first video ni Joy. And ang kasama lang niya dito guys ay walang iba kundi si Fran bilang isang cameraman niya. And of course, siya na rin yung nagsilbing mentor ni Joy kasi alam naman natin, una-una vlog. So, ibig sabihin, hindi pa siya sanay. So, nag-uumpisa pa lang eh. So, malalaman natin yan. Tuloy natin. Grabe. Ano pa? Sana all. Yun lang masasabi ko guys. Sana all, no? Yung magka-partner ay nagtutulungan sa vlog. Sana all. Nakakaingit. So, tuloy. Grabe. Ganun. Oh, next, yung magpakilala ka muna, syempre, kasi malay mo, may mga viewers na hindi ka pa kilala talaga. Kaya magpakilala ka muna sa first vlog mo. Hello. Ayun, ang galing din ng mentor niya, no? Ang galing din ni Fran guys kasi tinuro niya yung tamang procedure kapag ikay gusto maging vlogger and sa unang-unang video mo, dapat magpakilala ka talaga kasi hindi mo sure, no? Hindi mo sure kung may mga bago na viewers na naligaw na hindi pa nakakakilala sa'yo personally or totally, ay mas maganda na ma-introduce mo muna ang iyong sarili. So, yun po yan talagang pinakatama na proseso po, ano. So, tuloy. Po, mga kalingap. Ako po si Joy Aquino, ang first batch ng Kalingap Angels beneficiary Yun, no? ni Kuya Rob. And sana po, supportahan niyo po ako sa aking channel para po sa journey ko as a nursing Oo naman. student and K-Angels ni Kuya Rob. I-share mo din yung mga gusto mong yung ano ba yung mga gusto mong ipakita sa kanila sa mga contents mo. Yun mo nga sabihin mo. bakit ka lumawa ka ng YouTube channel? Yun ang isang napaka-importante. Papakilala mo kung ano yung magiging niche mo, ano, kung ano pa yung gusto mong gawin sa iyong vlog para sa umpisa pa lang, alam na kaagad ng mga viewers kung ipagpapatuloy ka ba nilang susuportahan or not. Hindi yung para silang blinded na hindi nila alam kung ano yung mga gusto mong i-vlog. So, sa umpisa pa lang, kailangan sabihin mo na kung para saan ba itong ginawa mong channel na ito po, ano. Kung ito ba ay isang family vlog, family channel, o kung ano-ano pa, ano, yung tinatawag nilang niche. So, yun po guys. So, ituloy po natin. Actually, si Kuya Rob talaga yung push din na magawa ko na ng YouTube channel para sa akin, sa future ko, sa family ko. Siyempre, makakatulong din to para sa amin. Siyempre, nag-aaral kami, yung mga kapatid ko. Ayun. At siyempre, para sa inyo po mga kalingap. Ayun, napakaganda po guys, no? So, sinasabi niya na si Kalinga Prab daw ang nag-push para gumawa na siya ng sariling channel, which is antagal na po. Antagal ng maraming nag-aabang na supporters ni Joy na magkaroon din po siya ng sariling channel talaga. As in, antagal na kasi alam naman natin na si Joy ay halos magtatatlong taon na sa Kalingap. So, kaya naman po ang nangyari guys sa kanyang launching or sa pag-introduce ng kanyang YouTube channel ay umabot po ng ganun kalaki, ano? Ganun katindi, ganun kalaki. May 36,000 na subscribers and almost 200,000 na kaagad na views. Kaya naman ganun guys ay dahil matagal nang maraming nag-aabang and knowing na nasa Kalingap po siya. So, ibig sabihin, marami po talagang susuporta sa kanya. So, yan. At parang sinasabi ko na rin dito na ang mga supporters ni ni Joy ay mga organic dahil matagal na pong maraming nag-aabang. So hindi na po kailangan ng isang tulad ni Joy Diwata na gumamit ng isang mahika or pinagbabawal na technique para dumami ang manonood sa kanya
at dumami kaagad-agad yung magiging subscribers po niya. So, yun na. Sa aking sariling opinyon, ito po ay isang malinaw at malinis na isang organic po. Lahat-lahat. And to the point guys na hindi pa siya ini-introduce ni Kalinga Prab. Kumbaga, hinayaan lang muna ni Kalinga Prab na gawin niya yung kanyang first vlog, ay ganito na kaagad. How much more pagka in-introduce na mismo ni Kalinga Prab yung channel po ni Joy. Siguradong madadagdagan pa po yan ng mas mabilis at lalong magiging viral. So asahan po natin yan and supportahan po natin. So tuloy natin to. Para sa future natin, Uy, grabe. Pwede. Tanong ni Fran guys kung yung paggawa ba ni Joy ng kanyang YouTube channel ay para sa kanilang future na dalawa. Grabe naman ang sagot ni Joy guys. Pwede. Sana parang all. pinag-isipan mo pa yan ha. Hindi ah. Grabe Ano ba naman sila. yung abangan nila sa YouTube channel? Sa ngayon kasi hindi pa ako masyadong makakapag-upload ng daily, syempre ng regular kasi nag-aaral, nursing student, and third year na ako. Ayun, Yun. medyo busy. Grabe. Siguro update lang ako sa family ko, yung kaganapan namin, and mga update sa buhay namin, sa family ko, sa atin. Kalingap. Wow. Sa atin. Kalingap pala. So yun guys, no? Parang sinabi na rin ni Joy kaagad, no? Kung ano yung magiging niche, kung ano yung patutunguhan ng kanyang vlog ay isang pang-pamilya. And sa kaganapan ng kanilang pamilya at kaganapan na rin ng Kalingap. No? And of course, kasama na rin dyan si Fran Joy. Di ba? So ano yung masasabi mo kasi syempre si Kuya Rob na yung nagsabi na magkakaroon ka na ng channel, pinayagan ka niya na mag-vlog. Ano masasabi mo kay Kuya? Siyempre, thankful ako kay Kuya Rab. Thank you, Kuya Rab, kasi pinayagan mo na ako magkaroon ng channel and ito makapag sarili ko. Thank you so much, Kuya Rab. And sa inyo buong kayo. Kasi syempre, kila Kuya Rab, simula nung na-scout ako nila Kuya Rab, naging beneficiary ako. Hindi nila kami pinabayaan, lalo-lalo na yung family ko. And sila yung tumayong kuya sa akin. Talaga naggabay, nag-guide as a person, syempre, nandito ako sa ganitong kalagayan. Hanggang ngayon, binigyan naman ako ng opportunity ni Kuya na makapag-vlog para sa akin at sa family ko, syempre. Para may income, para sa future. So yun guys, no, napakasarap pakinggan yung mga sinasabi ni Joy, no? Kasi dito natin mapapansin or dito natin malalaman na ang isang beneficiary ay isang tapat sa Kalingap po, ano? Kung siya ay isang loyal, yan, siya, check, kumbaga, check. Yan po si Joy Diwata. And marami na rin, of course, alam natin yan na marami na pinagdaanan si Joy dito sa Team Kalingap po, ano? May mga issues na kanyang nalalagpasan dahil nga po madali niya malagpasan ito kasi si Joy hindi po siya pumapatol. Kumbaga tahimik lang po siya. Dahil hindi naman po importante yung patulan ang mga sinasabing bashers o tinatawag na bashers. And meron na rin mga nag-attempt na wakwakin siya pero naging matatag po siya guys. Hindi po siya nagpadala sa mga sulsol at sa mga wakwak, hindi po siya nagpadala guys. So, diyan natin malalaman kung gaano katatag ang paninindigan ni Joy Diwata po, ano? Ni Joy Aquino. Yan po, nasanay na kasi ako na Joy Diwata guys. Pasensya na. Joy Diwata palagi tawag ko sa kanya ever since kasi nga doon siya sumikat sa nickname na yon sa Diwata. And so yan, no? At napaka-loyal po niya. And hanggang ngayon, napaka-grateful. And kahit pa dumaan sa mga iba-ibang issues, ay nandyan pa rin siya. Hindi siya umaalis at naninindigan
na dahil alam niya na ang Team Kalingap ang nagbago sa kanyang buhay po. Hindi lang sa kanya, kundi pati pamilya. Alam po natin lahat yan. Alam natin kung saan nag-umpisa si Joy. Kaya naman ang respeto ng mga supporters sa kanya ay nananatiling mataas. Ang respeto po sa kanya. At dyan po natin makikilala kung anong tunay na pagkatao ng isang na isang beneficiary tulad nga po ni Joy po. So, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan. So yan, congrats sa iyo Joy, and tuloy po muna natin itong vlog na ito. Wala na listed siya. Ito na vlog. May kasamang kulitan. Ano ba ba? Kay Kuya Bal naman, anong gusto mong sabihin? Yan. Ganun din, parang si Kuya Rab lang din na sobrang thankful ako kasi meron siyang ganito, Kalingap, Team Kalingap na sali ako sa bilang beneficiary ni Kuya Rab. And sa kanila ni Tita Edna, sobrang thankful din ako sa kanila. Kasi hanggang ngayon, grabe 3 years na ako sa Kalingap. Andito pa rin ako. Oo nga pala no, tsaka ma'am, anniversary ka na. 3 years. Sobrang tagal. Ang tagal ko din sa kanina. Kaya thank you po. Thank you sa buong Team Kalingap. Siyempre, lalo na sa mga sumusuporta po sa akin na hanggang ngayon walang sawang nagmamahal. Sumusuporta po sa akin at sa buong Team Kalingap. Siyempre, lalong-lalo na po sa lahat po ng nag-sponsors po sa akin, sa mga sponsors, sa mga supporters na hanggang ngayon nagmamahal po at sumusuporta po sa akin. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Alam niyo na po kung sino kayo. Hindi ko man po masabi na thankful ako sa inyo. Pero sobrang thankful po ako sa inyong lahat. Kasi hindi naman din po dahil sa inyo. Hindi ko rin po mararating to. Na ganito. Ganito po ako. So yan guys, napaka-sweet, napakasarap pakinggan ng mga sinasabi ni Joy, and alam natin na lahat ng mga sinasabi niya ay totoo. Kasi nararamdaman din natin guys kapag ang isang tao ay nagsasalita kung andun yung sincerity ng kanyang mga sinasabi guys. And nakikita natin yan kay Joy. Unang-una, napakatagal na niya sa Team Kalingap, and hanggang ngayon ay nandiyan pa rin siya. And pati si mama po niya na nung mula umpisa ay sinabing kahit anong mangyari ay mananatili sila sa Kalingap, at yan po magtatatlong taon na ay talagang napanindigan nila yung kanilang sinabi mula umpisa, at yan po ang nakakapagpalaki ng respeto sa kanila po. Kumbaga yan ang nag-gain ng malaking respect para sa pamilya po nila. Although alam natin na yung isang kapatid ni Joy ay nagpadala sa ibang sulsol, pero hindi naman po siya mismo yung beneficiary. So, I think okay lang yun. Importante si Joy. At alam na natin lahat po yan, yung kwento na nangyari. So, yun guys. Again, congratulations sa iyo, Joy Aquino, Joy Diwata. Ipagpatuloy mo kung anong yung naumpisahan sa pagiging low-key, sa pananatili mo na nakatapak sa lupa, and sa pananatili mo na pagiging tapat sa Team Kalingap. At ramdam namin lahat yan na ang respeto mo sa Kalingap ay nandyan pa rin at hindi nawawala. So, thank you sa iyo. Pagpatuloy mo yan at mas marami pang blessings ang makakarating sa iyo. So, yun guys. So, hanggang dito na lang bago tayo maging emotional. Ay, tatapusin ko na to. So, yun guys. So, thank you for lahat sa inyong mga patuloy din na sumusuporta sa aking munting channel. So, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And yun, paalala lang sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka pwedeng pindutin nyo rin po yung subscribe button. And of course, wag pong kalimutang pindutin yung notification bell. So, yun po lang guys. So, hanggang dito na lang, and muli, thank you and God bless po sa lahat. Magkita-kita po tayo sa aking susunod na upload. So, pansamantala, bye-bye po muna. Bye.